Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ikinagagalak ko po na kayo po ay anyayahan na panoorin ang OHC video ng Mensahero ng Silangan. Sapagkat kung kayo po ay may mga katanungan sa inyong isipan na hindi nasasagot, baka sakali dito po masagot ang inyong mga katanungan. Sapagkat ako po, noong hindi ko pa po ito napapanood, marami din po akong mga katanungan na gumugulo sa aking isipan. Ngunit nung dumating po itong video na ito sa buhay ko at pinanood ko, dito po nagkaroon ng linaw ang mga gumugulo sa aking isipan. Lahat po nasagot. Kaya pagpapala po ito para sa akin. Sana sa inyo din po. Be blessed! At kung kayo po ay naliwanagan at nasiyahan sa inyong mapapanood, paki-like and share lang po. Follow the link po. Nasa baba lang. Thank you po! Masayang balita, mga Oferians, bago tayo magpatuloy, paalala sa mga baguhan, unahin niyong panoorin ang Xiangdi Part 1 para maunawaan itong karugtong. Ipagpapatuloy natin dito ang Xiangdi Part 2. Marami kayong makikitang definitions ng Xiangdi mula sa mga Protestants, Jesuits, Christians, etc. Itong mga outsiders ang nagdudulot ng kalituhan sa totoong kahulugan ng Xiangdi. Ngunit, makikita natin ang totoong kahulugan ng Xiangdi sa invocations na ginagamit ng emperor sa panahon ng kanilang paghahandog. Bago natin talakayin ang tungkol sa paghahandog, nais naming klaruhin na ang Xiangdi ay hindi po nauugnay sa paganism. Ngunit, pilit lang itong iniuugnay ng mga religions sa kanilang Christian belief and doctrines. Noong Ming at Qin Dynasty, ang Jesuit priest na si Matteo Ricci, sinimulan niyang i-apply ang concept or identity ng Xiangdi sa Christian conception of God. Tila ba hina-hijack ang concept mula sa original Xiangdi at inilalapat sa Christian doctrine. Dahil dyan, pumalag ang followers ni Confucius. March 19, 1715, naglabas ng edict si Pope Clement at sinabi niya na dapat Tianzu at hindi Xiangdi ang gagamitin ng mga Catholic sa China. Noong pumasok naman ang mga Protestants, ipinasok naman nila ang Shen or God bilang acceptable substitute sa Xiangdi, meaning unti-unting matatabunan at mawawala ang Xiangdi. Ngunit dahil sa pagiging communist ng China, napigilan ang tuluyang pagkakawala ng Xiangdi. Kaya pasalamat din tayo sa form of government nila na alagaan ang Xiangdi na huwag makurap nitong mga Babylonian religions. Sa kasalukuyan, ang salitang Xiangdi at Tian ay tumutukoy sa universal deity or supreme being na walang kaugnayan sa Christianity. Sa ganyang paraan, hindi nakurap nitong Babylonian at Greek religions ang Xiangdi ng China. Ngayon, literally, ang ibig sabihin ng Xiangdi ay the heavenly ruler. Matatagpuan yan sa recitations na ginagamit sa border sacrifice. Nasusulat din yan sa Statutes of the Ming Dynasty AD 1368. Makikita mo lamang
kung sino o ano talaga ang Shangdi para sa ancient China kung uunawain mo ang nilalaman ng kanilang invocation. Ganito siya nasusulat. Of old in the beginning, there was the great chaos without form and dark. The five elements, planets, had not begun to revolve, nor the sun and moon to shine. You, O spiritual sovereign, first divided the grosser parts from the purer. You made heaven, you made earth, you made man. All things with the reproducing power got their being. Genesis chapter 1 po yan. Sa simula ay kadiliman at ang spirit ay nagpapalutang-lutang. Then, nilikha niya ang kalangitan, ang mundo at ang tao. Yan po ay Genesis. Yan ang ginagamit na papuri ng emperor sa Shangdi. So, ano pala ang Shangdi para sa kanila? Creator. The Supreme Being. Yan ang totoong kahulugan kung ano ang Shangdi para sa ancient Chinese. Ngunit, ginagawan nitong mga Babylonian religion ng kakaibang definition upang palabasin na ito ay pagano. Sa madaling salita, lilituhin nila ang mga Chinese. Sasabihin nila na yang Shangdi ninyo ay pagano, lumipat kayo ng relihiyon sa amin. Sa tingin namin, ganyan din ang nangyari sa salitang Yahawa. Ginawa nilang Yawa, tapos sinabing sa demonyo daw. Marami po kaming comments na nababasa na ganyan ang sinasabi. Naklaro na natin na ang Shangdi para sa China ay sinasamba bilang creator of heavens and earth, isang spirit, the most powerful of all. Kung kaya nagpapatira pa sa kanya ang Chinese emperor, yan ang buong essence ng pag-aalay nila ng handog na tinawag nilang border sacrifice. Itong border sacrifice ay isang magara, elaborate at solemn na seremonya na ginagawa ng emperor para sa Shangdi taon-taon. Sa seremonyang ito, nagpapatira pa ang emperor bilang pagpapasakop habang nire-recite naman ng orator ang ceremonial invocation. Kasunod niyan ang pag-aalay ng isang piniling calf na walang dungis o without blemish bilang burnt offering o sinunog na handog. Ngayon, China nga ba ang sinasabi sa hula ni Prophet Isaiah? Tingnan natin. Ginamit ni Prophet Isaiah ang mga Ethiopians bilang susi upang ilarawan at matukoy itong bansa na maghahatid ng handog sa Elohim. Lahat ng descriptions na ibinigay ni Prophet Isaiah ay tumutugma at nagtuturo sa China. Recap po natin. Una, ang ugnayan ng Ethiopia sa China. Yung masalimuot na pinagmulan. Hindi lingid sa atin kung ilang civil war ang pinagdaanan ng China bago nila na itayo ang kanilang bansa. Hindi rin lingid sa atin na ang Chinese ay inaapak-apakan at madalas na didiscriminate. Ngunit sa kabila ng lahat na yan, sila ay naging powerful at kinatatakutan. Ang lupain ay tumutugma din na sinasabing nahahati-hati ng mga ilog. Sa lingwahe, kakaiba ang lingwahe nila. Ngayon, inilarawan din ni Prophet Isaiah na ang mga tao ay matatangkad at may makikinis na balat. Lahat po yan nag-qualify ang China. Dalawang pamantayan na lang ang kailangan nating talakayin. Ayon kay Prophet Isaiah, may mga tatagpasin na mga sanga or shoots itong bansa. Ginawa ba yan ng China? May tinagpas ba sila? Sino ang tinagpas nila? Para maunawaan natin kung ano itong sinasabi na pagtatagpas na gagawin nitong bansa, may kailangan po tayong balikan. Sa mga napanood na ang bahaging ito, o kaya alam na ninyo itong bahaging ito, please bear with us. Para po ito sa mga baguhan na hindi napanood ang pagtatalakay natin tungkol sa Hebrew ancestry. Maiksi lang po ito. Simulan natin kay Eber. Si Eber ay descendant ni Shem na anak ni Noah. Si Eber ang pinakaama ng lahat ng Hebrews sa buong mundo. May dalawang anak itong si Eber, sina Peleg at Joktan.
Mula kay Peleg ang Israel ni Jacob. Mula naman kay Joktan, tayong mga Orientals kasama tayong mga Pilipino o Ophirians. Noong humiwalay na si Joktan kina Peleg, baon niya pa rin ang pagiging Hebrew niya, mga customs and practices, at syempre pa ang paniniwala sa iisang creator o Elohim. Ngunit dahil napahiwalay na nga, hindi gaanong lumitaw sa Biblia ang naging kasaysayan ng lahi ni Joktan. Ngayon, tulad ng dapat asahan, ang tanging alam ng lahi ni Joktan ay sumamba sa isang Elohim, ang pinakamakapangyarihang may likha ng buong sanlibutan. Kasama doon ang pagbibigay ng handog na sinunog. Hindi niya alam ang mga detalyadong practices ayon sa covenant dahil mahabang panahon siyang napahiwalay sa lahi ni Peleg bago pa man isilang si Moses. Yan ang paliwanag kung bakit walang alam itong lahi ni Joktan sa pamamaraan ng pagsamba na ginagawa ng mga Israelites. Yan po tayo. Ngayon, may katangi-tanging paniniwala at kaugalian na napanatili. Yan ang pagsamba natin sa iisang Supreme Creator ng buong universe. Sa China, tinatawag nila itong Shangdi. Nadiscover ng new generations ng mga Chinese na ganyan pala ang paniniwala ng kanilang mga ninuno. Natagpuan kasi nila ang mga archaeological artifacts at iba pang inscriptions sa temple. Yan ang nagbukas ng kanilang diwa. Ang Temple of Heavens na ginagamit ng kanilang ancient emperors para sa border sacrifice, ang isa sa konkretong katibayan na ang kanilang mga ninuno ay sumasamba sa Shangdi. Yung paglitaw ng awareness ay nagresulta sa mga reenactments na ngayon ay nagiging attraction sa Temple of Heavens. Hindi nalalayo na itong mga reenactments na ito ay maging totohanan sa huling panahon. Bakit? Dahil ipinagmamalaki nila na ganyan pala sila noon. Mahal nila ang heritage at yan ay suportado, inaalagaan ng pamahalaang China. Sa ngayon, ongoing ang kanilang pagre-research tungkol sa Shangdi. Ongoing din ang pagpaparesearch para ma-revise ang Biblia. Ang pagkakadiscover tungkol sa Shangdi ay nataon sa panahon na marami ng foreign religions na nakapasok sa China. Ngunit, huwag niyong akalain na walang alam ang China kung paanong gumagalaw ang mga religions upang impluwensyahan ang gobyerno. Kung kaya, anong hakbang ang ginawa ng Chinese government? Tingnan natin kung tutugma ba sa salita ni Prophet Isaiah. Verse 5 hanggang 6, Isaiah chapter 18 pa rin. For before the harvest, when the blossoming is over, and the blossom becomes a ripening grape, he will cut off the shoots with a pruning knife, and tear away and remove the branches. They will all be left for the birds of prey on the hills, and for the wild animals of the land. The birds will spend the summer on them, and all the animals the winter on them. May mga tatagpasin siyang sanga or shoots at ipapatapon para sa mga birds and animals. Hahayaang mabulok winter hanggang summer. May ginawa ba ang China na pwedeng maging kahulugan ng sinabi ni Prophet Isaiah? Meron. Historical po yan. Tinagpas ng China ang mga foreign religions na pumapasok sa kanila. Pinademolish ang mga simbahan nitong mga religions habang ipinaparevive naman ng China ang tungkol sa Shangdi at ang pagpaparevise ng Biblia. Siyempre pa, sa paningin itong mga nabubulagan, masama ang China. Kaliwat kanang pambabatikos ang ginawa nila. Lahat issues about human rights and religious freedom. Ngunit, ito ang tanong. Tama lang ba ang ginawa ng China? Para sa Ophirian, yes. Pinoprotektahan nila ang katotohanan at nais nila itong maibalik sa kanilang bansa.
At ano ang posibleng sumunod na mga mangyayari? Verse 7, At that time, a gift will be brought to Yahweh of hosts from a people tall and smooth-skinned, a people feared far and near, a powerful nation with a strange language whose land is divided by rivers, to Mount Zion, the place of the name of Yahweh of hosts. Magdadala sila ng handog sa Mount Zion, kung saan iluluklok ang pangalan ng Almighty Creator. It seems na muli nilang gagawin ang border sacrifice kasabay ng paglitaw ng tunay na Biblia na kanilang sinasaliksik at nire-revise sa kasalukuyan. Ito ay isang projective analysis ng Ophirian dahil sa mga nakikita nating pagtutugma-tugma ng mga pangyayari. Ngayon, habang ginagawa ng China ang mga paghahanda na yan, nangyaring na nga itong locust attack sa Ethiopia na maaaring magresulta doon sa taggutom. Hindi masasakluluhan ng China ang Ethiopia dahil naman sa kasalukuyan nitong crisis dahil sa coronavirus. Ang magkasabay na crisis sa dalawang bansa ay lihim na ikinatutuwa ng mga relihiyoso kuno. Pinarusahan daw. Matanong namin kayo, sa mga efforts na ginagawa ng China na maibalik ang katotohanan, sino sa palagay nyo ang kumakastigo sa kanila? Obvious, di ba? Ang kampon ng kadiliman. Hindi po ang Ama ang kumakastigo. Paano namin nasabi? Malinaw kasi ang sinabi ni Prophet Isaiah na magmamasid lamang ang Ama mula sa kanyang luklukan. I will take my rest, meaning hindi siya makikialam. Basahin natin verse 4. For Yahweh said unto me, I will take my rest, and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest. Ngayon, magbibigay kami ng kunting detalye tungkol dito sa border sacrifice para sa Shangdi. Sinabi natin sa bungad kanina, ito ang pinakamagara, elaborate at solemn na seremonya kung saan ang emperor ng China ay magpapatira pa bilang pagpapasakop sa Shangdi habang nire-recite ang Genesis chapter 1. Sinasabayan ito ng pagtugtog ng mga piling-piling musicians. Ang climax ng ceremony ay ang pagsunog nitong handog, isang calf na walang dungis, without blemish. Pinangungunahan ng emperor ang paghahandog na yan taon-taon ayon sa lunar calendar. Isa na lang ang kulang, ang mag-glorify ang tunay na pangalan ng Ama bilang handog. Masasabi natin, 100% natupad ang Isaiah chapter 18. Yan po ang inaabang-abangan natin. Maaaring anytime soon o sa mga darating na taon. Ang nakikita lang natin ay papunta tayo sa pangyayaring yun. Sa susunod na video, tatalakayin namin ang isa pang misteryo na lalong magpapatibay ng identity nating mga Ophirians, tayo mga Pilipino bilang mga Hebreo. Nakapaloob yan sa pamusong Laguna copper plate. Ang nilalaman o inscriptions nitong Laguna copper plate ay naisalin. Bakit ginawa itong Laguna copper plate? Yun po ang hindi maipapaliwanag kung wala kang background sa Hebrew heritage ng mga Pilipino. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa Ophirian Heritage Channel. Sa new subscribers, welcome to our heritage. Be blessed. Shalom. Kung kayo po ay naliwanagan at nasiyahan sa inyong mapapanood, paki-like and share lang po. Follow the link po. Nasa baba lang. Thank you po.